Sa nakaraan, si Sid na nakibahagi sa laban sa Busan Festival bilang si Mundane Man ay hindi napanood ang laban ng kanyang ate, at ngayon ay muling pinaparusahan. Ngayon, nakatuon si Iris sa kanyang pagsasanay sa espada, at nag-flashback ang kanyang pakikipagsapalaran mula sa pagiging isang batang babae, na nanalo sa kanyang unang laban hanggang sa maging bihasang mandirigma na siya ngayon. Sa isang matinding determinasyon sa kanyang mga mata, sabik siyang patunayan na may kapangyarihan siyang manindigan laban sa isang divine teaching. Samantala, nasisiyahan si Sid sa VIP treatment, na natutuwa sa katotohanang tinutupad ng mga katulong ang bawat kagustuhan niya ng walang bayad. Nakaupo sa tabi niya si Iris na ipinapalagay na naroon siya para suportahan ang kanyang kapatid. Binanggit niya na free siya ngayon, dahil mayroon din siyang laban. Nang mapansin na humihigop si Sid sa isang tasa ng kape, nagkomento si Iris na gusto niya ang aroma, ngunit hindi mahilig sa mapait na lasa. Nag-aalok si Sid ng mahalagang payo, na nagsasabi na sa pagdaragdag ng gatas at asukal ay pareho ang lasa ng bawat uri ng kape. Naintriga, humigop si Iris ng gatas na kape at nalamang masarap ito. Habang nagpapatuloy si Iris sa kanyang paghigop ng kape, nakarinig siya ng kaguluhan malapit sa mga gwardya. Ito pala ay walang iba kundi si Beatrix, na pinatigil dahil may hawak na espada. Nakilala siya ni Iris at ipinaliwanag niya na inimbitahan niya si Beatrix. Ang mga tao ay nagkukumpulan sa paligid ni Beatrix na excited na makita siya. Sinasamantala ni Beatrix ang pagkakataong magtanong kung may nakakita sa kanyang pamangkin, ngunit sa kasamaang palad, walang nakakita. Ang paksa pagkatapos ay lumipat sa mga nagkukumpetensya, at si Beatrix ay ginugulat ang lahat sa pamamagitan ng pagbubunyag na si Sid ay nakakuha ng kanyang atensyon. Ang revelasyon ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga manunood, dahil si Sid ay hindi tinuturing na isang natatanging manlalaban. Ang iba, kinu-question pa ang kakayahan ni Beatrix. Sa kabuuan, ang mga pakikipag-ugnayan nina Iris at Sid, ang pagdating ni Beatrix, at ang mga sumunod na pag-uusap sa gitna ng mga tao ay lumikha ng isang kapaligiran ng kaguluhan at intriga, na nag-iiwan sa mga manunood na ito na nagtataka, kung ano ang naghihintay para sa mga paparating na tunggalian. Samantala, si Perv Ashat ay muling ginagawa ang kanyang mga lumang tricks, ang pando-droga kay King Oriana sa isang concoction, na nag-iiwan sa kanya ng amoy tulad ng isang matamis na bouquet, ngunit si Perv Ashat ay hindi nasiyahan sa side effect nito at inutusan ang kanyang mga tauhan upang takpan ang amoy na may mabigat na pabango. Kumbinsido siya na darating si Rose upang iligtas ang kanyang ama, ngunit pinaplano rin niyang gamitin siya bilang isang paksa ng pagsubok para sa eksperimento ng kulto. Kung mabibigo si Rose, plano ni Perv Ashat na gamitin si King Oriana bilang isang kasangkapan para mag-trigger ng digmaan sa pagitan ng mga kaharian, na humahantong sa pagkawasak ng Oriana Kingdom at sa kanyang hindi maiiwasang pagbagsak. Ngunit ang plano ni Perv Ashat ay hindi sigurado, dahil nag-aalala siya tungkol kay Mundane Man at sa kanyang potensyal na masira ang kanyang plano, nababahala din siya tungkol sa mahiwagang Shadow Garden at ang kanilang posibleng alyansa ni Rose. Habang naglalakad si Perv sa VIP section kasama ang hari, naamoy siya ni Beatrix, ang War Goddess, at sinabi niyang ito ay mabaho. Galit na galit si Perv at inutusan siyang hulihin, ngunit nakialam si Iris at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Kinikilala siya ni Perv bilang posibleng kandidato para sa dugo ng bayani, at napagtanto niyang kailangan niyang kumilos ng maingat. Habang nagpapatuloy ang mga laban, si Claire ay ang lumabas na panalo sa kanyang match at naghahanda si Iris na harapin si Mundane Man. Ngunit ang mga bagay-bagay ay hindi maganda para kay Iris, dahil biglang nawala ang kanyang focus at naramdaman na tinamaan siya ng pag-atake ni Mundane Man mula sa malayo. Samantala, lumapit si Rose sa VIP sitting at nakaharap ang mga patay na miyembro ng kulto, at biglang nagpakita ang isang grupo ng mga miyembro ng Shadow Garden na naghihikayat sa kanya na tapusin ang kanyang misyon. Si Iris ay patuloy na nakakaramdam ng takot na bumabalot sa kanya, habang nararamdaman niya na parang inaatake siya ni Mundane Man at para bang sakop niya ang buong arena. Napansin niya ang mga mata nito at ang paraan ng paglilipat nito sa kanyang gravity center, at napagtanto niyang lahat ito ay dahil sa sarili niyang hindi kapani-pani walang lakas, kaysa sa anumang uri ng artifact. Habang nagsisimulang madismaya ang karamihan kay Iris, nagalit siya at naglunsad ng sarili niyang pag-atake, at natuklasan na minamanipula lang siya ni Mundane Man sa pag-aakalang hinugot niya ang kanyang espada. Sa huli, dinaig niya siya at inilagay ang kanyang espada sa kanyang lalamunan, dahilan upang magtaka siya kung ano ang nangyari. Samantala, si Perv ay naiwan sa isang estado ng pagkabigla pagkatapos panoorin si Iris na natalo ng napakadali, at si Beatrix ay nagpasya na gusto niyang humakbang upang labanan si Mundane Man. Gayunpaman, biglang lumitaw si Rose at humingi ng paumanhin sa kanyang ama para sa kanyang mga nakaraang paglabag, at buong puso siyang pinatawad ng hari. Nagulat si Perv sa mga aksyon ng hari, ngunit si Rose ay humakbang ng higit pa sa pamamagitan ng paglundag sa kanya at paggamit ng kanyang espada upang kitilin ang kanyang buhay. Biglang hinarang ni Perv ang hari ngunit tinuloy pa rin ni Rose ang pag-atake. Nang matatapos na ang mga huling sandali ng hari, sinabi niya kay Rose na mahal niya ito at huwag niyang isipin ang kanyang ginawa. Habang nagpasya si Rose na tapusin ang kanyang sariling buhay, biglang lumitaw si Mundane,
hinayaan ang kanyang sarili na ihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Shadow. Gayunpaman, naging dahilan upang mapagtanto ni Rose na siya ang stylish bandit slayer mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya kung paano siya iniligtas ni Sid mula sa mga bandido noong bata pa siya, na naging inspirasyon niya na magsanay ng espada. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Shadow na hindi pa tapos ang kanyang laban, naging determinado si Rose na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at tumakas sa eksena. Dahil walang mandirigma ang haharap kay Shadow, nagpasya si Beatrix na siya mismo ang makipaglaban. Samantala, sa pagpasok ni Mundane Man sa VIP sitting, nasulyapan ni Iris ang kanyang tunay na anyo at nanlaki ang kanyang mga mata sa sorpresa, nang mapagtanto niyang ito ay walang iba kundi si Shadow. Samantala, nakatanggap si King Midgar ng ilang nakababahalang balita, na ang labanan sa pagitan ni Shadow at Beatrix ay maaaring lumabas sa stadium. Naalarma, nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Perb at nalaman na ang tuso na karakter ay patungo sa labas sakay ng isang karwahe, posibleng tumakas na mula sa Oriana Kingdom. Ngunit hindi lang iyon, ipinaalam din sa hari na ang katawan ng hari ng Oriana ay nasa mabuting kamay at binabantayan. Pinayuhan niya ang kanyang mga tauhan na dumaan sa Marcus Grant kapag ibinalik ang katawan sa kaharian. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan sa pagitan ni Shadow at Beatrix, kumakbang si Iris sa eksenang may hawak ng isang artifact ng espada. Sa magagandang galaw, na-overpowered ni Shadow si Beatrix na naiwang nahihirapan upang harangan ang kanyang mga pag-atake. Sa sandaling iyon, matapang na ibinalita ni Iris ang kanyang intensyon na sumali sa laban. Inilabas niya ang kanyang sandata, na nagpapakita ng masalimuot na talim ng mithril na nakaukit ng mga sinaunang rune, na ikinagulat ni Shadow. Si Iris ay hindi dapat maliitin. Sa isang pitik ng kanyang pulso, itinatakda niya ang blade na nag-aapoy na ginagawa itong isang napakalaking espadang apoy. Nanunuya si Shadow, na sinasabing mas angkop ito sa isang maligaya na pagdiriwang, ngunit mabilis na pinatunayan ng nagninangas na espada ang halaga nito. Sina Beatrix at Iris ay nagtutulungan upang harapin si Shadow sa isang matinding labanan, bawat isa ay determinadong magwagi. Nagpapatuloy ang kanilang labanan habang ang lungsod ang nagsisilbing battleground nila. Sa bawat galaw, nagpapalitan ng strike at block si Shadow at ang kanyang mga kalaban. Gamit ang dalawang crowbars bilang kanyang mga sandata, pinigilan ni Shadow ang parehong Iris at Beatrix, na nagpapatunay sa kapangyarihan niya na kahit gamit lang ang pinakakaraniwang kasangkapan. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsusumikap, ang tatlo ay napunta sa ibabaw ng isang tren, kung saan binabalaan sila ni Shadow na maging maingat sa kanilang paghakbang. Samantala, nakatakas si Rose sa stadium na hindi sigurado sa kanyang susunod na hakbang. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga susunod na hakbang, lumitaw si Alpha, na nagpapaalam kay Rose ng kanyang pagpipilian. Ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng mag-isa, o sumali sa Shadow Garden. Habang nagtatanong si Rose tungkol sa posibilidad na iligtas ang Oriana Kingdom, ipinaliwanag ni Alpha na hindi siya makakapagbigay ng tulong sa ngayon. Kung nais ni Rose na iligtas ang kanyang kaharian, kailangan muna niyang patunayan ang kanyang sarili. Sa determinasyon sa kanyang puso, nagpasya si Rose na sumali sa Shadow Garden. Ang labanan ay tumitindi, dahil si Shadow ay nagpapatunay na isang karapat-dapat na kalaban. Nahanap ni Beatrix ang kanyang sarili na nagtatanong kung nag-cruise na ba sila ng landas noon, kung saan sinagot ni Shadow na naaalala lang niya ang mga nagbigay sa kanya ng hamon. Sinasamantala ang kanyang mahika, minamanipula ni Shadow ang tubig at ginagamit ito sa kanyang kalamangan. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, nagawa ni Beatrix na basagin ang kanyang crowbar, na nagbibigay sa kanya ng kislap ng pag-asa. Gayunpaman, si Shadow ay nagpapatunay na isang mabigat na kalaban sa parehong kasanayan sa espada at pisikal na lakas. Ipinangako ni Iris na pipigilan si Shadow kahit nakabayaran ito ang kanyang buhay. Nag-iipon si Beatrix ng kanyang malakas na magic at inatake si Shadow, ngunit iniwasan niya ang kanyang pag-atake at binagsak siya sa ibabaw ni Iris bago tinapakan silang dalawa. Ngayon ay hindi na kayang lumaban ng dalawa at mukhang ubos na ang lakas. Tinangka ni Shadow na umalis, ngunit hindi nagtagumpay dahil ang mga babae ay nagawang tumayo at haharapin siya ng buong tapang. Nang may bakas ng desperasyon sa kanyang boses, sinabi sa kanya ni Iris na ang bawat kabalyero sa lungsod ay napakilos na sa ngayon, at sinabi niyang ang buong kaharian ay laban sa kanya at hindi siya makakatakas. Habang nagsasalita siya, damang-dama ang tensyon sa hangin at mararamdaman mo ang tindi ng sandaling iyon. Hindi na bigla, nagsimulang tumawa si Shadow at pagkatapos ay matapang na idineklara na hindi siya tatakbo. Isinaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan at sinasakop nito ang karamihan sa lungsod, na iniiwan ng mga babae sa pagkamangha sa kanyang mga kakayahan. Napakalaki ng kapangyarihang taglay niya at hindi mo maiwasang makaramdam ng pangamba na dapat nilang nararanasan. Sa biglaang pagsabog ng enerhiya, nagsimulang ihagis ni Shadow ang kanyang I Am Atomic Attack.
Nararamdaman ng mga babae ang init na nagmumula sa kanya at nagpapadala ito ng panginginig sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, kasing bilis ng pagsisimula niya, huminto siya bago matapos at nawala ng walang bakas. Habang lumuluhod si Iris at umiiyak, ramdam mo ang sakit sa puso niya at ang bigat ng sitwasyon. Sa kabilang banda, nabasa ni Sherry sa pahayagan na ang Shadow Demon ay itinaboy ni Iris at Beatrix, ngunit ang kinaroroonan ni Rose, na pumatay sa kanyang sariling ama ay hindi pa rin alam. Pakiramdam ni Beatrix na natalo, nagpa siya na umalis sa lungsod, ngunit siya ay nag-iwan ng mga salita ng pangpatibay loob kay Iris. Pinaalalahanan niya siya na huwag masyadong seryosohin ang pagkatalo dahil napakabata pa niya at magiging mas malakas pa siya. Samantala, napagtanto ni Beta na ang pag-atake ni Shadow ay isang bitag para panatilihin silang abala at makaalis sa Oriana Kingdom. Mabilis silang nagpasya na mas pagbutihin ang mga bagay, magpadala ng mas maraming tauhan upang imbestigahan ang Lawless City, at bantayang mabuti ang pangunahing corporate alliance. Nang maglaon, sa simula ng bagong termino sa paaralan, si Sid ay naiwang nagtataka kung nasaan si Skell. Si Poe, na palaging nakakaalam, ay nagpaalam kay Sid na si Skell ay kumuha ng pangmatagalang trabaho, na iniwan si Sid upang pag-isipan kung ano ito. Habang nag-uusap sila, ibinunyag ni Poe na nagsisisi siyang lumabas ng lungsod nang lumitaw ang Shadow Demon. Ang kabisera ay nabalot ng magic, na tiyak na nagpatakot sa maraming tao, lalo na sa mga batang babae na nangangailangan ng kaligtasan. Samantala, sa isang ganap na magkaibang mundo, sina Rose at Alpha ay nasa lupain ng Kegono. Habang patungo sila sa mas malalim na kagubatan, si Rose ay nabigla sa mga mahiwagang hayop na namumuo sa rehiyon. Binanggit ni Alpha ang pakikipagtagpo ni Shadow sa Miss Dragon, na tinalo ni Shadow at ibinigay sa kanya ang ancient capital na noon ay sentro ng Midgard. Sa wakas ay nakarating silang dalawa sa Alexandria, na nagsisilbing base ng operasyon ng Shadow Garden. Hindi nag-aksaya ng oras si Alpha na ipakilala si Rose kay Lambda, ang responsable sa kanyang pagsasanay. Matapos ipaliwanag ang katayuan ni Rose bilang isang bagong recruit, si Lambda ay nagpatuloy sa pagsira ng mga damit ni Rose, na itinapon ang kanyang pangalan at pagkakakilanlan upang siya ay maging isang dalisay, purong sundalo. Habang bumababa ang mga piraso ng wrapper ng burger na ibinigay ni Sid, binibigyan si Rose ng bagong numero ng pagkakakilanlan na number 666 at idinagdag sa squad ni Lambda. Dito natatapos ang Season 1 ng Eminence in Shadow. Magkita tayo sa susunod na episode.